Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra mula November 10 to 16, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Ano yun? Kasi ang dating dito mukhang nagkahiwalay sila ng landas. For some reason, siguro baka nag-travel o long distance sila sa isa't isa. Na para bang hindi makakatulog yung babae. Probably babae, yung bida. Dahil dalawang babae to. Hindi makatulog yung babae. Feeling niya may someone else yung partner niya. So, ang bida, babaeng in a relationship, hindi kasal, wala ring anak. Magjowa lang sila. Yung other person, probably single. Another woman, single siya. Kasi may case na yung other woman in a relationship din sa iba, di ba? Pero sa case na to, yung pinagsisilosan ng babaeng to ay another woman na single. Kasi pwedeng hiwalay na sila eh. Hiwalay na o nagkalayo dahil sa traveling o long distance relationship. Basta hindi sila magkasama ngayon. Okay? Na parang nagwo-worry dito yung babae na in a relationship, hindi kasal, wala ring anak. Na mukhang may someone new yung partner niya. Okay? Nangyayari na to. Kasi kung nangyayari na to, ganun pa rin yung eksena sa week na to. Na palagi pa rin nagsiselos, nagwo-worry yung babae sa possible other person. Which is, hindi natin alam kung confirmed na ba na may third party o pinagsisilosan pa lang. Pero wag hindi siya makatulog. So, ngayong week lang naman to. Malalaman nyo naman kung para sa inyo ba yung reading o hindi. Kasi, sinasabi ko naman kung ano yung current situation. At ito yung current situation, future outcome. So, kung di nag-resonate sa inyo yun, edi punta tayo dito sa pangalawang senaryo. Ano yun? Well, ang dating sa akin sa case na to, ang current situation, mukhang may someone na nagpo-procrastinate. Yun yung ginagawa niya sa present. Nagpo-procrastinate siya. Whether kayo to, o person nyo, o kakilala nyo. Kasi ang dating, yung someone dito, ayaw magbigay ng kahit ano. Okay? Parang nag-aalinlangan mag-show ng feelings, mag-communicate, mag-effort. Parang powerless yung someone dito sa pag show ng quality time o quality language. Tama ba? Quality language. Quality time o show ng quality language
So, quality language, ibig sabihin yung may care. Napakita mo, may care ka. Parang ganito, nagpipet yung lalaki dun sa aso. Nihipo niya, di ba? Nibigyan niya ng time para mag-build ng connection sa kanilang dalawa. Di ba? Eh, wala eh. May someone na gano'n, nag-aalinlangan mag-show ng feelings, o makipag-communicate, o mag-show ng care at all. Kasi kung nangyayari na yan, na parang no contact, cold sila sa isa't isa, pero probably relationship reading to dahil Knight of Cups to. So, sa relasyon may cold. May someone na cold. Okay, whether long distance or short distance. Hindi sila masyado nag-uusap nowadays. May someone na nag-aalinlangan mag-effort, mag-show ng care. Pero don't worry, ang future outcome natin sa week na to ay ito, Knight of Cups. So pag ganyan tulungan, tingnan mo, yung lalaki, binibigay niya yung kamay niya dun sa kaharap niya para abutin yung kamay niya para dito, para makakayat din siya dun sa kabayo. So ang dating sa akin, sa week na to, meron ng someone na mag-e-effort. Okay? Para ayusin ang dapat ayusin. Babalik ang romance. Okay? Yun ang mahalaga. Ano pa ba? So, basta yon. Ang dating sa akin, maayos. Maayos ang connection dito sa week na to. So, kunin nyo lang yung scenario na fit sa sitwasyon nyo. Maganda kung pumunta na tayo sa so, again, pwede itong no contact o ghosting o cold lang sa isa't isa. Kasi may iba naman na nagsasama pa rin sa isang bubong pero hindi sila nag-uusap. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Ito, extra message. Courting man. Extra message o other info. Brunette cream. So, ang dating sa akin, may iba sa inyo na lalaki na liligawan niya itong babaeng morena o kung di morena ay brown ang buhok o dark brown. Sa kanya na eksena, may lalaking manliligaw sa ganitong babae. Morena o kung di morena, maputi pero brown ang buhok o dark brown. Ito maganda. So, may iba sa inyo na single na mag-unite sila. Ibig sabihin, someone nyo to. Wala namang past life na sinabi dito eh. O past connection. Basta may clue dito na malalaman mo kung ex ba yun o hindi. So sa dating na to, someone new. May mamimit yung single na someone new at yun yung kanyang soulmate. So someone new, ibig sabihin hindi yun ex niya. Ibig sabihin din, ito ay stranger. So yung single makakamit ng stranger at pwedeng mag-lead yun sa term, mag-lead sa love on your romance, tapos yung mamimit pala nila ay yun pala yung kanilang soulmate. So malalaman nyo yan kung ganyan nga scenario sa week na to. Kung may ma-meet man na new love interest yung iba sa inyo, yun na pala yung soulmate kung single. So pa tayo ng ibang info. Open relationship.
Ano yun? Well, ang dating sa akin, may iba sa inyo na nasa ganyan, open relationship. So, pag sinabi mong open relationship, situationship, friends with benefits, situation. So, kung ganyan, o third party, pwede rin. So, kung sino man yung tatamaan ng sinabi ko na nasa open relationship. So, pag sinabi mong ganun, friends with benefits, situation, situationship, third party, eh, whether sila yung magsisend ng gift o sila yung makaka-receive ng gift. Okay? Ayun. Wala ibang info. Yung last deck. Asa na ba yan? Ito ang last deck. Ano pang masasabi dito? Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. So, encourage ang exercise sa week na to para sa iba sa inyo. Connect with nature. You're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. So ibang info, ina-encourage yung iba sa inyo na gumala at pumunta sa nature daw eh. E di sa forest yan. I-connect ang sarili sa nature. O kung walang forest sa inyo, o hindi nyo trip, eh di ilapit nyo na lang ang sarili nyo sa mga bulaklak. Kung may tanim kayo, di mas maganda, di ba? Mas malapit. Hindi na kayo lalayo. Lalapit lang kayo sa bulaklak at mag-spend time kayo sa pagdidilig. Pwede rin pagtatanim. So, case-to-case basis ng mga halaman. Makakatulong ito para ma-rejuvenate daw kayo o ma-inspire o mag-cause ng healing sa buhay ng iba sa inyo. At ang huli, emotional healing. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. So, na-encourage din to sa week na to para sa iba sa inyo. Kasi pag ganyan, mukha na siyang forgiveness. No? Na parang kung magpo-forgive yung iba sa inyo, makaka-receive yung iba sa inyo ng new blessings at love. Ano yun? New blessings and love. Sabi dito. So, new blessings in general na lang. Whether yung new blessings na yan, pwede may kinalaman sa new relationship, maayos pa ang relationship, new opportunities sa job. So, depende kung anong blessing ang gusto nyo ma-receive. Parang makukuha nyo lang yon kung magpo-forgive. May parang kapalit ba? Kapag nagawa mo tong forgiveness, ito reward mo, bibigyan ka ng universe ng new blessing. So, new blessing in general na yon. Depende nga sa kung anong wish nyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.